Kasunod ng pag-atake sa dalawang mass transportation sa Brussels, Belgium, todo alerto ang kapulisan at sundalo na nagbabantay sa Araneta Center Bus Terminal para masiguro ang kaligtasan ng ating mga biyahero. Nagsagawa rin ng random breath analyzer test sa mga bus driver para masigurong walang nakainom na tsoper. At hinihikayat naman ang mga pasahero na isumbong ang mga kaskaserong driver at mga bus na nagpapalabas ng malaswa o bayolenteng pelikula. Live mula sa Quezon City, may report si Susan Enriquez. Susan? Pia, alam mo, taliwas sa inaasahan, hindi nagkaroon ng pagdagsa ng pasahero dito sa Araneta Center Bus Terminal ngayong araw nito. Sa katunayan, nagkaroon lamang ng pagkapal ng pasahero nitong bandang hapon na, mga pasado alas 5 na ng hapon, dahil yun yung mga sinasabing pumasok pa sa kanilang mga trabaho bago umuwi sa kanilang mga probinsya para doon gunitain ang Semana Santa. Pero sa kabila niyan, bagamat hindi nagkaroon ng matinding pagkapal ng pasahero ngayon dito, dahil sabi nga baka daw yung iba nakauwi na nung weekend o kaya naman may plano pa sila, baka sa darating na eleksyon mag-uwian sa kanilang mga probinsya, mas mahigpit pa rin ang seguridad dito ngayon sa Araneta Center Bus Terminal para matiyak ang kaligtasan ng mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Kahit last working day na sa karamihan ngayong Miyerkules Santo, hindi pa rin ganoon ang dagsa ng mga pasahero sa Araneta Center Bus Terminal kanina. Posible raw na mas maagang nagsiuwi ang ilan o hindi kaya na may sa ibang holiday na lang magbabakasyon. Naapektuhan ang bentahan ng bus ticket at pasalubong sa terminal. Hindi masyadong marami kumpara nung last year talaga. Sa ngayon, yung mga pasamar, hindi naman gaano puno. Ang mga pabiko lang po ang marami. Medyo mahina pa ma'am, hindi marami pa ma'am bakante. Napansin din ito ni MMDA Chairman Emerson Carlos nang magtungo siya sa terminal kanina. Most probably, marami nang umuwi, nakinig dun sa ating advice na kung pwede, huwag kayong sumabay dun sa Wednesday rush hour natin. So, buti naman mas maganda. Gayunman, naka-alerto pa rin ang kapulisan at sundalo mula sa Joint Task Force ng AFP-NCR para masiguro ang kaligtasan ng mga biyahero, lalo't nagkaroon ng pag-atake sa dalawang mass transportation sa Brussels, Belgium. Malaking bagay kasi ma'am pag mayroong mga naka-uniforme ma'am na mga sundalo, so parang deterrent din sa mga sa mga bad elements na may plano na masama. Andito naman po ang ating mga kapulisan, andito po ang ating pati nga ang AFP at iba pang ahensya ng gobyerno nagtutulungan. So wag po tayong mag-alangang bumiyahe. Mas dapat nga raw na pagtuunan ngayon ng pansin ang kahandaan ng public transport na maghahatid sa mga kababayan natin sa kanilang probinsya. Partikular na si mamang driver. Bawal na bawal sa kanila ang bumiyahe ng nakainom. Pagkalabas po ng temperature, magpapasa po at hihipan po ng driver natin. Pakihipan po, sir. Yun po. Tapos yun na po nahipan at lalabas po yung negative. Ibig sabihin po ay wala siyang alcohol content sa katawan niya. Bukod dito, bawal din ang mga barubal at kaskaserong tsuper. Kaya payo ng mga otoridad, tandaan ang numerong 2920 na text hotline ng Highway Patrol Group. Sa ngayon, on duty ang lahat ng 18 regional offices ng HPG na halos lahat ay nasa Metro Manila nakatutok. Dinamihan natin yung deployment natin and then doon talaga sa mga choke points na alam nating nagbabara yung traffic, doon talaga namin tinututukan. And then may mga radyo sila kung saan yung mas nagdadami yung sasakyan, talagang hinahatak namin ng husto. Ang MTRCB naman nagpaalalang bawal magpalabas ng malaswang panoorin sa biyahe gaya ng mga sumbong sa kanila noon. Na hanggang PG lang po ang pwedeng ipalabas sa ating mga bus. Dahil ang bus po ngayon ay considered as theaters. Second, parang proteksyon rin po sa ating mga kabataan. Kapag may malaswang palabas o masyadong bayulente para sa mga batang kasama nyo sa biyahe, magsumbong sa 376-7380. Pia, sa mga oras ito, medyo malalim na yung gabi, pero may mga dumarating pa ng mga pasahero dito at expected naman yan dahil yung iba galing sa kanilang mga trabaho at karamihan din naman ng mga bus na dito, biyahe ng Bicol ay gabi talaga ang kanilang biyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Samantala, sa mga maglalakbay ho ngayon at dadaan dito sa bahagi ng EDSA, ito ho ang lagay ng traffic sa mga oras na ito para ho doon sa southbound o yung papunta ng Makati. Yung Balintawak to Kaingin po ay moderate ang
daloy ng traffic. Samantala yung Bansalangin to Trinoma, moderate to heavy. Ibig sabihin medyo mabigat ho ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Yung Timog to Aurora, moderate to heavy pa rin po sa mga oras na ito. Samantala yung Ortigas to Tramo ay katamtaman hanggang mabigat din po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. Ito yung southbound o yung mga sasakyan na patungo ng Makati. Samantala, sa EDSA northbound naman po, ito yung patungo ng Balintawak, FB Harrison to Tramo, moderate po. Yung McKinley to New York, moderate to heavy. Samantalang ang SM North to Congressional, katamtaman hanggang mabigat po ang daloy ng traffic. At ang Oliveros to Balintawak ay katamtaman po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. Kaya kung kayo ho ay bibiyahe gagamit ng EDSA, ay alamin nyo ho muna yung lagay ng traffic. Baka makapaggawa pa kayo ng ibang plano bago magbiyahe ngayong gabi. At so yung nakikita ho natin sitwasyon ngayon, hindi naman ho ganun kakapal, pero may mga dumarating pa rin po yung mga humahabol para umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Pia? Susan, balikan ko lang no, yung kondisyon ng ating mga bus driver na magpapatakbo syempre ng mga bus. Bukod dun sa halimbawa yung breath analyzer at syempre yung bawal na pag-inom, may nabanggit ba yung LTFRB or yung mismo mga kumpanya ng bus kung ano yung patakaran nila pagdating sa shifting? Kasi syempre kalaban din dyan ng mga driver yung antok. Minsan kapag kulang na gagawin nila, sinasagad nila yung biyahe ng mga driver. Oo, naman natanong ko naman sa LTFRB, paano nga ba talaga yung shifting ng mga driver, no? Pagka daw sobrang layo ang biyahe, halimbawa, kung mula dito sa Araneta Center Bus Terminal, bibiyahe ka ng Visayas, may relyebo. Pero pagka medyo malapit lang, halimbawa, hanggang dyan sa parte ng Naga, ganyan, o Legazpi, baka pwede na solo. Dahil may stopover naman yan, nakakapagpahinga naman yung driver. So, ganun daw yung shifting yan, Pia, yung may relyebo na karaniwan, ang relyebo ng driver ay yung konduktor na mismo ng bus para naman matiyak na magiging ligtas ang paglalakbay ng mga sakay nilang pasahero, Pia. O mabuti, meron ng ganun, ano, Susan? At meron ka rin bang, Susan, napansin kasi sabi mo nga, patuloy yung pagdating ng mga pasahero at syempre meron mga dapat na, yung mga pinagbabawal rin na gamit doon na sa bus, no? Ikaw ba meron ka nang napansin sa buong araw na pagko-cover dyan, yung mga kakaibang dala nila? Meron na bang mga talagang hindi na pinasakay sa bus? Sa ngayon naman, Pia, wala pa dahil karamihan ang dala ng mga umuwi dito, mga pasalubong ba? Yung mga cookies na, alam mo na maraming nabibili dito, di ba? At yung mga kababayan natin, pagka umuwi sa mga probinsya, karamihan naman talaga sa mga dala niya yung mga pasalubong nila. So far, wala naman. May mga nag-i-inspection dito, security at saka maging yung mga pulis. Patuloy yung pagtunog ng kanilang mga metal detector. Pero so far, wala naman sila mga nakukumpiska. At kung meron man sila, pinapaalalahanan na lamang na yung mga pasahero na iwanan na lamang yung kanilang mga dala na maaari makapagdulot ng pananakit sa kapwa. Pia. Maraming salamat, Susan Enriquez.